The Messiah said, "When you come to know yourselves, then you will become known, and you will realize that it is you who are the sons of the living Father. But if you will not know yourselves, you dwell in poverty, and it is you who are that poverty." Ito, katanungan, mapagpalang Sabat po mga kapatid, lalo na po sa ating mahal na Sultan Hashim. Ask ko lang po, ano po kaya ang magagawa ng OHC sa current situation para mapagising sa katotohanan ang BBM governance para gumising na siya? Kung may magagawa man o walang magagawa, kung may ginagawa, hindi ko pwedeng sabihin dito. Yun lang mga kapatid. Those are confidential nature. Naririnig po ba ako, mga kapatid, citizens of the kingdom? Go ahead. Sinasamantala ko na lang ito kasi nagagala kami na marinig ng Sultan Hashim. Yun, ang katanungan ko po, mahal na Sultan, in the time of Moses, he is the father of multitude. So ngayon sa kapanahunan ba natin, sa kapanahunan ba na end times, the multitude will also come? Yun lang po, mahal na Sultan. The multitude will also come, yes. In fact, they are reaching out. Darating ba ang multitude? Oo. O tingnan nyo sa sarili nyo, multitude na tayo We are more than just, more than the count of our fingers. Pag umabot ka ng 1,000, that is already considered as a multitude. Yung pag tiningnan mo, hindi mo na mabilang agad-agad, that is already a multitude. Ngayon, if you are thinking of multitude in a grand scale, ibig sabihin, multiracial, yes, we are moving into that. Kailangan lang matapos natin ang temple. So, gawin lang natin ang dapat natin gawin. Kasi ang pagtatawag dyan is, ang aba ang gagawa niyan eh. In fact, nararamdaman ko na kasi may mga nag-reach out sa atin, ibang lahi na. And they are planning to come. So ang tanong, handa ba tayong tanggapin sila at makipag-integrate sa kanila? That's the biggest question eh. Kasi baka mamaya, baka makakita tayo na may ginagawang ganito, sobra ang prejudices natin. Sometimes we need to be tolerant of small things na medyo kakaiba sa atin. May mga kultura ding pinanggalingan ang mga yan. O handa ba tayo? Baka mamaya wala na tayong ginawa ang iba dyan, kundi magbantay ng magbantay kung manilip ng manilip kung ano ang mali ng ibang lahi na pumunta sa atin. That would not help. Criticize dito, criticize doon. Kakalad ka rin na sa tribunal. That would not help. Hindi makakatulong yun. So are we ready? Kasi para matanggap mo ang mga yan, you have to loosen the door ng konti. At pag nakapasok na, doon mo na lang ulit tuturuan yan. Hindi yung outright pagdating, ay, hindi ka dito pwede sa amin. Defiled ka. Ay, hari tayo dyan. Sometimes, yung salitang defiled is nagagamit ng karamihan. Hindi ko nila lahat. Nagagamit ng karamihan sa maling pamamaraan. The word defiled is used in the wrong context. Paano kung puro defiled na lang? Ay, yung negrong yan, defiled. Huwag papasukin sa gate. O tama ba?
Oh, paano kung pagdating dito may nakahikaw pa sa ilong? Are we ready? Naku, slave of Egypt pa yan. Defiled, hindi yan pwede dito. Oh, paano na? So, may tamang panahon para sa anumang bagay. For everything, there is the proper time. But we need to prepare. Yun lang naman. I hope I answered the question. Mapagpalang tanghali sa lahat, especially sa ating mahal na Sultan Hashim at sa ating priesthood headed by our Prime Minister Ben Sinen at sa lahat na kawan sa buong mundo, mapagpalang sa Happy Sabbath sa ating lahat. Actually, marami kami dito ngayon, puro lalaki lahat. Sabi nga nila, natsatsalin sila dahil sa binitawan na salita ng ating mahal na sultan. Sabi nila, lalo tayo tumatapang dito. Pero ang sabi ko, tumatapang lang tayo kung alam natin ang katotohanan. Actually, bago ako magtanong, bigyan ako ng kunting sa aming pinag-usapan dito. Kasi kung titingnan natin dito, pwede natin kasi sa sinabi ng mahal na hari na yun kanina na itisting lang nila na galawin ako. Hindi lang nila nakikita kung ano karami ang pwedeng tumulong sa akin. Nakita namin, kasi marami kami dito, nag-usap-usap kami, nakita namin dyan ang halimbawa sa story sa life ni Eliseo at sa story sa life ni King si Kanirib na 185,000 versus outnumber Israelite, isang tulog lang ni si Kanirib, pagising na patay ng 185,000, umuwi sa naluwaan, natalo siya sa labanan na walang labanan na nangyari. Pero ang aking ang tanong ngayon, ito ay tungkol, address talaga ito sa ating mahal na sultan dahil malapit na kasi ang koronisyon. Mahal na sultan, ano ba ang ibig sabihin ng talinhaga dyan sa Mateo about sa trigo at saka damo na sumabay tumubo? Sa panahon ba ito natin ngayon o sa hinaharap pa? Salamat po, mahal na sultan. Yan lang po. Okay. Yung trigo na sabay sa damo na ang sabi ay huwag munang bubunutin dahil madadama yung trigo. Tama? Tama. Okay. Padating yan sa hinaharap pero unti-unti na tayong nagsisimula dyan pero pinigilan eh. So in the same manner, huwag muna ngayon. May tamang panahon dyan na talagang maa-uproot sila. Bubunutin talaga yan at itatapon sa apoy. Ibig sabihin, i-destroy, destruction. But not yet. Kasi ang hinahanap natin ngayon ay mga reapers. Nandun tayo sa punto na hinug na ang mga aanihin pero kulang ang mga taga-ani. Nandun tayo sa panahon na yon. Yan lang kapatid ang sagot. Punta naman po tayo sa FB Live. Blessed Sabbath po, mahal na Sultan Hashim. Ask ko lang po, sana bakit po kaya ang oper lang ang naging solid exchange? Anong Asian countries? Salamat po. Sa Asian countries, ang oper ang pinakasulido daw na exchange. Ano kayang dahilan, mahal na hari? Mahal na Sultan. Ganito lang yan. Kasi tayo talaga ang hinawakan ng todo-todo ng mga colonizers. Dito nag-stay sa atin ng napakatagal ang mga Spaniards. We have been colonized for so long, for centuries. Kung hindi ako nagkakamali, 4 na century o 400 years. So talagang naluto tayo ng naluto. Pag hindi ka sumunod, ma-ostracize ka.
Una, pag hindi ka sumunod, ay di patay ka kasi may nakatutok na espada sa iyo habang pinaluluhod ka sa harap ng krus. Pinaluluhod ka sa harap ni Itot. So luhod ka, yung lolo ng lolo ng lolo ng lolo mo, luhod. Yung anak no na lolo ng lolo mo, luhod. O hanggang sa lolo ng lolo mo, luhod din. Hanggang sa lolo mo, luhod din. So, kaya yung mga naiwan na mga kaapu-apuhan, hindi na nakita yung eksena na yung unang pangyayari. Akala nila, kaya lumulod ang lolo nila kasi yun ang tama. So, kumbaga, inculturation ang nangyari sa atin. Masyado tayong naluto. Kumbaga sa droga, nung una pumapalag. Naturukan. Pag hindi naturukan, may withdrawal symptoms, nagsisisure, nagkukumbulsyon. So kailangan ulit ng another turok. Naging addicted. O yan po ang nangyari sa atin. Kaya ang buong Asia na to, kasi itong tinutukan nila eh. Now I see the reason bakit talaga itong bansa natin ang tinutukan among the countries in Asia. Eh kasi dito pala si Sibol, yung mensahero ng silangan. Eh kahit na naman anong gawa nila, naging Chanos din naman ako. As everybody was. Pero bakit sumibol pa rin? Ibig sabihin, walang nagawa ang kanilang droga. Lumutang pa rin yung diwa. Ganun lang yun. So alam ng mga serpents yan na dito lulutang kasi nga alam nila na dito pumunta ang mga remnants. Maraming remnants ang naandito. Lalo na ang tribe of Ephraim. Ang tribe of Manasseh, andun sa may India. Tribe of Ephraim, napunta dito. Eh alam nila sa Bible, sa scriptures, na ang sisibulan ay tribe of Ephraim. Eh nasa ng Ephraim? Eh andito sa atin. O ito ang inagapan nila. Kailangang makurap ito ng todo-todo para wala nang lulutang. Eh lumutang pa rin si Operio eh. So ganun lang po yun. That's why among nations in Asia, tayo talagang niluto ng todo-todo. Talagang well done tayo, almost sunog. Yan lang po mga kapatid. Yan. Maraming salamat po, mahal na Sultan, sa kaliwanagan. Basahan ko lamang po isang katanungan ng kapatid from Facebook Live. Ang sabi po niya is, nakapanood po daw siya na isang video na ang nagbabalik na po, green na po yung disyerto. At magbabalik na po ba ang Sahara Forest? At sakali mang ganun na nga po ang mangyayari, mapakikinabangan po ba ang mga halaman o puno na tutubo doon bilang pagkain natin? Yun po, ang katanungan ng isang kapatid na gusto magkaroon ng kaliwanagan, mahal na priesthood at mahal na sultan. Kung mapapakinabangan ba ang mga tutubo doon na pagkain natin, ano naman ang gagawin natin doon? Di naman tayo pupunta doon para doon kumain eh. Pero kung yan sa muling pag-recover ng Sahara, yes. The Sahara Desert is recovering. Kasi magkakaroon ng realignment, well, I should not be touching on this. Magkakaroon ng realignment yung gravity ng mga planets. Kasi that is preparation for the arrival of King Yahawashi. Kasi di ba tinilt lang naman yan during the time of Adam and Eve. Nagtilt, kaya natuyo yan. I'm sorry, yung first couple, not Adam and Eve. Nagtilt yan. Natuyo, namatay ang mga halaman dyan. So, si Adama at saka si Hawa ay dito sa atin ginawa. Kasi ito ang green. So, it will return. Maghihil ang mundo eh. Pero bago man yan maghihil, may interrupt yan. May interrupt yan kasi andyan na nga yung andyan na nga yung mga digmaan yan eh. But if not because of that, gradually, the Sahara will recover.
Yan lang po. Pero hindi tayo pupunta doon para doon kakain ha. May pagkain tayo dito. Yada, maraming salamat po aming mahal na sultan sa kapaliwanagan. At katanungan po mula dito sa FB Live pa rin. Mapagpalang Sabat po, Sultan Hashim, Priesthood at sa lahat ng bumubuo ng makalangit na kaharian. May katanungan po ako, panahon po ba para malinawan at malaman po namin yung 7 seals o 7 trumpets and bowls at kung ano-ano po ang mga ito? Okay, nakasil nga paano natin malalaman? Di ba nakasil yan? O, sino magbubukas ng seal? O, doon tayo magsimula. Sige na nga, pagbigyan ko. O, di ba? O, ganito ang istorya niyan. Sa unang bahagi ng chapter, sa taas, mababasa nyo doon na may inilatag na mga trono. Naandun ang mga elders. Correct? Tapos may nakaupo doon sa trono. Tama? Tapos may 4 na creature doon na maraming mata. Correct? Tapos, nung nakaupo na yon na iset up na ang mga trono, bumaba ngayon si King Yahawashi. Tapos, lumapit doon sa nakaupo sa trono. Tapos yung nakaupo sa trono, iniabot yung seal, yung scroll na nasisilyuhan, kasi nga, walang makapagbukas Iniabot kay King Yahawashi. Ang symbol niya dyan sa Book of Revelation is Lamb, the Lamb of Judah. Iniabot kay King Yahawashi. Nung iniabot kay King Yahawashi, binuksan ni King Yahawashi ang seal. At sumunod-sunod na yung yung mga trumpets, yung mga plagues, etc., etc. Correct? Asan na kaya mga priest? Tulog na siguro, naghihilik na yata. Tingnan niyong mabuti yung sequence nun ha. Tingnan niyong mabuti yung sequence kasi I want to grab the opportunity para maintindihan niyo ang senaryo dyan. Okay? May seal, may inilatag, trono, naupo ang mga elders sa paligid ng trono, may nakaupo sa trono. Tapos, yung nakaupo sa trono may hawak na seal. Nagtatanong, sino ang makakapagbukas nitong seal para mabasa natin at malaman na? Pero ni isa, walang makapagbukas. Ngayon, bumaba si King Yahawashi, bumaba, descending from heaven, the Lamb of Yahweh, the Lamb of Alahayam. O di ba si King Yahawashi yun? And then, pumunta siya doon sa, nakaupo sa trono. Inabot niya yung seal, yung scroll, at siya ang nakapagbukas ng seal. Tingnan mabuti ang sequence. Ganyan din po sa Daniel 7. Or, ano yun? Chapter. Yes, Daniel 7 yata. Na may mga nakaupo doon. May trono. Sa Daniel ito ha, dinidescribe ko. May mga elders, may mga throne. Nakaupo doon. Tapos sa isang trono sa gitna, nakaupo daw si Ancient of Time. O, binura. Nakaupo yung king. Hindi sa Ancient of Time, hindi kalendaryo ang nakasabit doon sa trono. Tapos nung nakaupo na ang king doon sa trono, bumaba ngayon si King Yahawashi. Pagbaba niya, pumunta siya doon sa pinuntahan niya yung nakaupo sa trono. Tapos yung nakaupo sa trono, sumamba kay King Yahawashi. O tingnan mabuti yung sa Daniel, pareho at saka yung sa Revelation, pareho ang sequence. Huwag na kayo magtanong kung sino nakaupo sa trono. Pag nagtanong pa kayo diyan, bumalik kayo sa tawag dito. Saan ko kayo pababalikin? Huwag naman sa kinder. Ayan.
So, pero kung anong content ng seal, wag muna ninyong alamin ha. Wag niyo naman anuhin yun. Wag niyo naman nang intindihin. Okay? Wag niyo naman nang problemahin. Ganun lang yun. Wag na muna. Maging masunurin. Wag mo nang sabing asarin. Wag muna nating pakialaman ha. Wag muna. Wag muna. Okay, yun lang yun. Maraming po sa FB Live. Sagarin po natin habang bihira na natin marinig ang boses ng ating mahal na Sultan. Dito po, mapagpalang Sabat po, lalo na po sa mahal na Sultan Hashim. Tanong ko po, yung po bang nabanggit na river from the temple sa Ezekiel chapter 47 ay lalabas po ba pagkatapos ng templo natin sa Mount Zion? Salamat po sa kasagutan. Wag nyo nang hintayin yung tempo matapos, ang river ay naandyan. Yun lang. Next question. Mahal na Sultan, I'm sorry. May isang out of topic po dito na gustong magkaroon ng kaliwanagan ng isang kapatid. Ang sabi po niya is, ang kasagutan po ba ng kawan ay ang modular na isa sa aklat na darating mayroon pa po ba o yun na po? Ang gusto po niyang magkaroon ng kaliwanagan mula po sa inyo. Maraming salamat po. Nahilo ako sa tanong eh. Anong modular? Ano ba yun? Sabi po, tanong ko po, mahal na Sultan, na ang mga kasagutan po ba ng kawan sa modular ay isa sa mga aklat na darating o alalang po? Yun po ang nakasulat sa tanong ng kapatid. Ang kasagutan ng kawan sa modular ay magiging isang aklat? Ang kasagutan po ba ng kawan sa modular ay isa sa aklat na darating po ba? Isa sa aklat. In short, ililimbag. Bakit naman ililimbag ang result ng test paper? Kapatid, kung andito ka sa Zoom, pwedeng ikaw po ang magtanong sa mahal na Sultan kung ano po yung kasi hindi po natin maliwanagan. Ang naiintindihan ko sa modular is learning material yon. Parang modular ng, di ba, nag-COVID, nag-modular ang mga estudyante o ganun din lang yun. So yung mga sagot nila doon, ang iba doon may 0, may 50, may itlog, may bukya. O bakit natin isa sa aklat yan? Marahil, mahal na Sultan, siguro yung mga PTT ng ating priesthood, yan siguro ang tinutukoy niya po dito na kung isa sa aklat po ba yung mga modulars na tinuturo ng priesthood. Yun po siguro. Oo. Hindi sis, ang tinatanong niya is yung mga sagot. Tingnan mo, yung mga sagot ba ay isa sa aklat? O di ba? O hindi yung module ang tinatanong niya, kundi yung mga sagot nila kung isa sa aklat. Di ba? O klarado naman ang tanong eh. Ang sagot ko ay hindi. Walang purpose. Oo. But you have to answer that honestly because that is a learning process. Malalaman ng teacher kung natututo kayo, nakukuha nyo ang lesson o hindi. Kasi kung hindi, di uulitin. Wala namang ibinabagsak dyan. May binabagsak ba kayo sa MOE? Minister of Education. Asa na si Dr. May binabagsak ba kayo pag mali ang sagot? Wala na talaga. Kumakain na itong mga priest na to. Mahal na priesthood. Sige. Wala na, kumakain na. Baka mabulok. Sige. Wala po, mahal na Sultan. May isa pong katanungan dito, gusto lang pong basahin at gusto magkaroon ng kaliwanagan ng kapatid. Ang sabi po niya is, ang governance po ba ng tribu at sa kingdom
ay iisa o magkakahiwalay po? Gusto lang po nilang magkaroon ng katugunan mula sa inyo. Maraming salamat po, Govern- Student. Hindi magkakahiwalay kasi iisa lang naman ang covenant. So there will be only one government regardless kung anong tribo kayo. Isa lang. Walang kanya-kanya dito. Isa lang. Sila ang magpapata. Sige, yan ang sagot ko, sis. Mga kapatid, kasi galak na galak ako sa Sultan na napakagaling. Walang kahalang tulad. Araw muli, mahal na Sultan. Ang katanungan ko po, yun sa topic sa gabi, yung pagdating sa babalik sa history, yung pagdating ni Magellan, ano po ba ang system of government natin na mga operya noon? Yun lang po. Okay. So yung tinatanong niyo po ay ano yung sitwasyon natin nung dumating dito na inabutan nila dito? Anong system of government ang inabutan nila dito? Yun. So, unang-una, nung dumating sila dito, progresibo na ang ating bansa. Tinatawag tayong Metropolis of the East. In short, trading hub na itong bansa natin. Nakikipag-trading na tayo sa Hong Kong, China, neighboring countries natin. So parang economic center na ito ng East. So Metropolis of the East ang tawag dito sa Manila na to. Yan ang inabutan dito sa Magellan. And ang form of government at the time is federal. May mga local dato-dato sila. Mga dato-dato sila. Kaya nga, may dato. So, may dato sa Makwel, may dato, mga raha pa nila. Mga raha-raha. Dato Marikudu, yan. So there is an existence of government no matter how informal it is. Informal. Kasi doon sa ancient Israelites natin, informal baga ang head ng mga community doon ay mga elder. Yada. So in the same manner, yun din naman hanggang pagdating nila dito. Although pagdating sa pag may mga invader, nagkakaisa ang mga yan. But otherwise, may kanya-kanyang mga pamumuhayan. Parang 12 tribes. Ganon, nung nagsimula pa lang. 12 tribes yan. Magkaka-neighbor lang naman ang mga area nila. May mga kanya-kanya silang may mga kanya-kanya silang pamamaraan ng livestock nila o kung paano. But lahat yun is aligned with the Torah. Kasi pag hindi aligned sa Torah, ay nagagalit ang Aba noon. Outright, ini-strike sila eh. So ganyan dito noon. Kaya may mga raha-raha tayo, may mga dato-dato tayo, different areas. May raha ng Bulacan, raha ng Manila, raha ng Tondo, yung ganun, raha ng Cebu, raha ng Butuan, raha ng everywhere. And during that time, nakikipagkalakalan na sa atin ang mga Chinese. Ang tawag sa atin ng mga Chinese noon, the golden neighbor. Kasi grabe nga ang gold dito. So, ang mga barko ng China, balik-balik, labas-masok dito sa atin. Wala namang problema. Walang sinasaktan ang mga Chinese dito. Nakikipag-trading lang sila, nakikipag-barter sila or whatsoever. Ngayon dumating ito si Magellan. Kinontrol nila ang mga tao politically, religion, kinontrol nila, ipinasok ang itot-itot, idolatry, ipinasok. Tapos, yung ating komersyo, binuwag nila ang tinatawag na Maritime Silk Road. Kasi nakakabit tayo sa Silk Road, Ancient Silk Road of China. Nakakabit tayo sa Maritime Silk Road of China. Binuwag nila yan. Anong ginawa ng mga Kastila?
ipinalit nila ang galleon trade. O yun, alam na ninyo ang galleon trade. Naririnig na ninyo yan. Kasi sobra ang inggit nitong mga puti na to. Noon pa man, kung paano nilang inaapakan ang China ngayon, walang pinag-iba noon pa yan. Ganyan ang ginagawa nila. Tingnan nyo, ibinabangon, nire-revive ng China ang Silk Road. O anong ginagawa nila ngayon? O sa kagustuhan nila i-strike, ini-strike nila ang China, nagsasuffer tuloy sila. Tingnan nyo. Sinanksyon nila ang Russia. O, sanksyonin mo ba naman na hindi ka pwede magbenta ng iyong panggatong? Eh, di sila sa Europe ang walang panggatong. Eh, kung hindi ba naman mga dakilang tanga? Di ba? Katangahan eh. I-sanction mo. O, paano ka dideliveran yan? O, kunwari, China ang pinanggagalang ng LPG natin. Kunwari lang ha, yung LPG bigas galing ng China. Tapos sasabihin, isanksyon namin kayo. Hindi dapat bilhin ang bigas ninyo. Hindi dapat bilhin ang iyong LPG. Ano nangyari sa atin? Hindi kamote. Ganun katanga ang Europe. Ganun katanga si Biden. Kasi kung matalino siya, hindi malulubog sa utang ang Amerika. $30 trillion sa buong mundo siya ang may pinakamalaking utang. Kala ninyo progressive ang Amerika? No. Yan ang propaganda na ginawa nila na well-to-do sila, elite sila, mayaman sila. Hindi mayaman, mayabang. Yun yung totoo dyan. So, yan po, kapatid, ang sitwasyon natin na inabutan dito, di Magellan. Kaya itong mga world history na binabasa at itinuro sa atin, puro kalokohan yan. Ituro ba namang Magellan discovered the Philippines? Anong discovered? Invaded is the right term. Magellan invaded the Philippines. Philippines, hindi naman tayo Philippines. Ophir. Kasi kung i-write natin ang history, Magellan came over and invaded Ophir and rename it into Philippines in honor of the King of Spain. That is the truthful history. Nung nandito na sila, sinira nila ang komersyo natin. But we were formerly the trading hub of Asia. Manila is the metropolis of the East. Sa inggit nitong mga Europeans na to, binuwag nila ang ancient maritime Silk Road connection natin with China. Sinakop din ng mga Briton ang China, sinalakay doon. Ang mga Espanyol, sinalakay tayo dito. Nag-collapse ang ancient maritime Silk Road. Ipinalit ngayon ang galleon trade. Nakita nyo kung gaano ka-inggitero yung mga serpents na yan. Hanggang ngayon yan. Hanggang ngayon. So this very situation ngayon is nothing new. Nothing has changed under the sun. Yada po. Maraming salamat. Justice. Okay, I hope I answered the question. Maraming salamat po. Maraming Sultan. Yada, maraming salamat sa katanungan mo, Bro Joe, at sa kapaliwanagan ng ating mahal na Sultan Hasim sa napakahusay at makatotohanang paliwanag. Mga kapatid, sa kadahilanan, umabot na po tayo sa takdang oras pagkatapos ng ating banal na gawain. Nais po naming pasalamatan ang ating mahal na Sultan Hasim, ang ating punong ministro, President, at ang ating priesthood, ang lahat ng may ministry at committees, ang ating host at ang kapatid na mga technical operators. Be blessed, mga kapatid. Signing off for another week na ako ha. Mag-exit na permission. Be blessed, be blessed. Keep it up. Remain steadfast in the covenant. Yun lang ang ang habilin sa inyo ha.